later, one does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. He fasted for 40 days and 40 nights, and afterwards he was hungry. The tempter approached and said to him, "If you are the Son of God, command that these stones become loaves of bread." He said in reply, "It is written, one does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and made him stand on the parapet of the temple and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." Jesus answered him, "Again, it is written, you shall not put the Lord your God to the test." Then the devil took him up to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world in their magnificence, and said to him, "All this I shall give to you, if you will prostrate yourself and worship me." At this, Jesus said to him, "Get away, Satan. It is written, the Lord your God shall you worship, and Him alone shall you serve." Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay sinisimulan po natin ang unang linggo ng Kwaresma. We anticipate today the first Sunday of Lent. Lent started last Ash Wednesday. And today is the first Sunday of Lent, wherein pinapaalalahanan po tayo na bilang ganap na tao, maraming tentasyon sa buhay po natin. Even Jesus Christ, 100% God and 100% man, was also tempted. At napagwagian niya ang temptasyon because he strongly committed himself to the yes sa kanyang misyon. Bakit ba kasi? Nasa ilang. Bakit nasa disyerto si Jesus? Could you imagine, sabi dito sa Ebanghelyo, dinala siya ng Espiritu Santo. Jesus
was tempted in the desert because it is part of His preparation, paghahanda para sa kanyang misyon. Ang misyon na ito ay ibigay ang sarili para sa kaligtasan ng tanan. Sapagkat ang tao ay nadapa dahil sa temptasyon, kagaya ng ating napakinggan sa unang pagbasa. Kaya ang tao din na si Jesus na tutok, focus na focus sa kanyang yes. Kaya naman, hindi siya bumaksak. Yes. Ano ang yes natin kay Lord para hindi tayo bumaksak sa mga tentasyon confronted before us? First is yearn. Sabi mo nga, yearn. In Tagalog, paghahangad. Paghahangad. Ano ba ang hangarin mo sa puso mo? You know, ang unang temptation ng Panginoon, dahil gutom na si Jesus, sabi ng demonyo sa kanya, total naman, gutom ka na, yung bato, gawin mo ng tinapay. Yan. Pero ano sabi ni Jesus? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ito po yung problema natin. Lakihan mo naman yung paghangad mo. Yearn. Desire to be. Ang problema ng tao, naghahangad tayo ng napakaliit. Ano sinasabi natin? Pinagpapalit natin ang pagkain, grocery, sa ating pananampalataya. Pero nga ganyan. Nabigyan lang ng grocery, ng pagkain, ayan, nawala na sa pagiging Katoliko. Kaya yung mga kabataan nga kaya may mga kabataan na ina-attract sila, merong paliga. Pero hindi na namamalayan, kino-convert na pala sila ng sekta. Lakihan mo naman paghangad mo. Bakit mo ipagpapalit ang kaunting kaligayahan? For 3 hours only. Nawala na. Okay? Ang iyong konsensya. Pinagpapalit ang malaking bagay sa maliit lang. Kaya din mo ito. Sa unang pagbasa, pinagpalit ni Adan at Eva. Ang pangako ng Diyos, ang paraiso ay sa inyo. Saan pinagpalit? Ayan. Sa kakapiranggot na bunga na yan ng puno na siyang sumisimbolo lamang. This is just created. Bakit ipagpapalit natin ang nilikha ng Diyos sa lumikha? Lakihan naman natin ang ating paghahangad. Yearn. Lakihan natin. Bakit natin pinagpapalit ang bansang Pilipinas sa mga tao? Sa mga tao na limitado at mamamatay din eventually. At makukulong din eventually. Lakihan naman natin. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, hindi ang politiko. Yearn bigger. Hangarin natin na mas malaki. Huwag nating ipagpapalit ang ating pananampalataya. Huwag nating ipagpapalit ang pangako ng Diyos. Huwag nating ipagpapalit
ang Diyos na lumikha para sa maliit na bagay, pansamantala lang. Lakihan natin ang ating paghahangad. Yan ang ating yes. Yearn for greater. Hangarin natin ang Diyos. Hindi ang nilikha ng Diyos. Hangarin natin ang Diyos na lumikha. Hangarin natin ang Diyos ng mundo. Hindi ang mundo ng Diyos. Sapagkat ang mundo at sa loob nito, mawawala din yan. Pangalawa, eliminate. Sabi mo nga, eliminate. Or in Tagalog, pagtalikod. Okay? Eliminate what? Let us eliminate sins. Okay? Talikuran natin ang kasalanan. Mga kapatid, instrumento din yung temptations. Kasi kapag may temptasyon, hindi pa ito pagkakasala. Pero kapag may temptation, ito po, dito tayo magkakaalamanan kung talagang faithful tayo kay Lord o hindi. Okay? Pero kapag pumasok ka na sa temptation na pinapaganda, wala naman talagang pangit ang temptation. Kung pangit yan, automatic yan, ayaw na natin yan. Napakagaling na kalaban ni Lord. Pinapaganda niya para maakit ka. Okay? Kaya let us eliminate sin. At ito yun. You know, nagpagawa ako ng pintuan sa CR namin sa sacristy. Kasi yung pintuan hindi na nasasara. CR yun. Okay? So, kailangan isara. Okay? Bakit hindi nasasara? Kasi nga, nasira na. Kasi may anay na yung gilid. Hindi na. Okay? Anay. Alam niyo po yung anay? Mukha naman Inglesera kayo, no? Termites. Termites ba? Tama. Scooby-Doo na ano. May camera pala dyan, no? Kaya pala kailangang behave tayo. So, merong anay. Ganito yan. Ang kasalanan, parang anay. Maliit lang sa simula. Okay? Maliit lang kagaya ng ballpen. Kukuha ka lang ng ballpen mo sa trabaho mo. Maliit lang. Tapos, siyempre may mga paper clips na rin, dinagdagan mo. Maliit lang naman ang paper clips, hello? O, tapos, ano na, ito, bond paper. Okay? Ano ba, ang dami-daming bond paper sa stock room. Ayan. O, ano po, may mga stapler pa. Ayan. Hindi mo yan namamalayan, meron ka ng National Bookstore. Okay? Ganyan. Maliit lang nagsisimula. Pero lumalaki ito. Hindi mo namamalayan. Nahook ka na. Okay? Nasa kadiliman ka na. At ito pa. Di ba? Yung anay, hindi lang maliit nagsisimula. Kung hindi, paunti-unti. Paunti-unti. Meron nga, di ba, istorya, yung frog, okay, yung palaka. Kapag talaga initsya mo yung palaka sa mainit na tubig, talagang tatalon yan. Pero ang gagawin mo, lagay mo lang siya sa tubig. Okay? Na normal na temperatura. At nagsasaya yan. Unti-unti mo lagyan ng apoy. Naku, masarap. Sasarapan yan. Hot ba? At maya-maya konti. Hindi mo na namamalayan. Napiprito na pala siya. Hindi na siya makawala. Bakit? Kasi wala na siyang energy. Okay? Nakuha na ng init. Ganun ang kasalanan. Paunti-unti din. Paunti-unting kinakain ang inyong konsensya.
Kagaya ng anay. That's why we need to eliminate. Okay? Nasa loob ito, hindi sa labas. Just, tayo lang. Hindi na. Huwag mo nang i-post. Tayo nagkakaalaman na. Diba? Tayo lang. Sa loob ng isimula. Hindi broadcasted, hindi public. Sa palagay niyo ba, talagang, di ba, ang kasalan naman talaga usually hidden, hindi broadcasted. Kaya let us eliminate sins. Walang anay. Walang termites. Pangatlo at panghuli, surrender. Ika nga, sabi sa kanta, paubaya. Paubaya. No, ang ganda ng ang ganda ng ikalawang pagbasa. Okay? Dahil sa kordero, dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo, ay naligtas tayo. Therefore, napagtagumpayan ni Jesus ang temptation at higit sa lahat, hindi lang temptation ang napagtagumpayan ni Jesus, kundi ang kamatayan. The worst enemy of humanity, death. Sapagkat nabuhay na magmuli ang Diyos. So surrender. Let us surrender to God. Naku, dito tayo nagkakatalo eh. Kasi sinasabi natin, ay, kaya ko yan! Kaya ko yan! Yan. Ganyan din sinasabi ng mga mag-asawa. Kaya natin yan! Eh, ayan. Hindi na natin mamalayan, nalaglag na sila, nawala na sila. Okay? So, kanina po, nagkaroon ng kasalang bayan sa Immaculate Conception, Damar. So, lahat po sila ay civilly married. Okay? Pero kasalang bayan ang nangyari. So, gusto talaga nila na pumagitna sa kanilang relasyon ang Diyos. Bakit? Sapagkat parati silang nadadapa kapag dalawa lang sila. Sapagkat ang tunay na marriage, sabi nga ni Fulton Sheen, it takes 3 to get married. Male, female, and God. Nagiging matatag ang relasyon kapag nandoon ang Diyos. Hindi po kayo nagtataka kung bakit kapag nagkukumpisal kayo, sana magkumpisal kayo, okay? Na parang yung penance ng pare, parang napakadali na lang. Unlike dati, sinuuna ng mga lola at lola natin, grabe pahirapan. Ngayon napakadali na lang. Hindi dahil ini-small lang namin ang kasalanan. At ito lang ang gawin mo. Sapagkat hina-highlight po ng pare na hindi sa inyong efforts, sa inyong gagawin, maliligtas kayo. No! Dahil sa awa ng Diyos. Hindi lang dahil sa inyong kagagawan. Okay? Kasi kapag pinahirapan kayo na antindi ng gagawin ninyo, sabihin ninyo, ay gagawin ko to kasi kaya ko naman. No? Kaya naman, okay, na medyo madali na lang ang penance to highlight that it is God. It's not you na makakapagligtas. Kasi yun po yun eh. Ang hirap natin sumerender, ang hirap natin paubaya, kasi ang lakas ng loob natin na kaya natin lahat ito. Kaya ko to! Pero hindi natin namamalayan
No? Na nahulog na pala tayo. Okay? Sa patibong ng demonyo. Remember, na pagwagian ni Jesus, hindi lang ang tentasyon, kundi ang kamatayan. Ito ang ating magiging dahilan. Kailangan natin isurrender, ipaubaya, okay, sa Panginoon. My dear friends, temptations are there. It's part of humanity. Pero sana po, every temptation that we are confronting, tandaan po natin ang ating yes. Sabi niya, ang yes natin kay Lord. Ang yes, why? For yearn or paghahangad. Lakihan mo naman si Lord. Hindi nilikha ni Lord. Eliminate sins. Pagtalikod sa kasalanan. At surrendering. Ipaubaya natin hindi sa ating kalakasan, kundi sa lakas at awa ng Diyos, kaya malalabanan natin ang mga tukso. Yan po ang grasyang hihiin po natin sa Banal na Eucharistia. Para ating maging yes sa ating misyon at makakasama po natin si Lord sa takdang panahon. Sabi nga po sa Ebanghelyo, behold, angels come and minister to Him. Ang ating reward kapag natagumpayan na ating temptation is none other than heaven. Amen.